Demonyo o satanas ba ang third eye? Ang sagot ko dyan ay simpleng hindi. Hindi talaga yan demonyo o satanas at nagkakamali talaga ang karamihan sa mga tao, lalo na yung talagang pinanghahawakan lang ang Bible at kung wala ang salita na third eye sa Bible ay mamasamain na nila. Alam nyo mga kapatid, lahat naman ng propeta at lahat ng mga tinitingala bilang mga spiritual at kasama na si Jesucristo ay gumamit ng kanilang third eye kasi ibig sabihin lang naman talaga ng third eye ay spiritual na pananaw, spiritual na mata. Kaya ibig sabihin kapag sinasabi mo na demonyo ang lahat ng gumagamit ng third eye, pati yung Jesucristo na pinaniniwalaan mo bilang Panginoon o yung mga propeta ay tinawag mo rin na demonyo. Kasi lahat sila ay gumamit ng third eye nila, spiritual na mata. Lahat naman yan, o yung pinapakita kasi dito, simbolo na nandito kasi yung mata para sabihin na okay, yan yung third eye at ikatlong mata na bumubukas dyan. Meron talagang nakatugma na pineal gland dyan sa loob ng ating utak at pwede nyo nga makita at may dahilan kung bakit nga nilikha yan para sa lahat ng tao. Kumbaga ginawa yan nga ng Diyos na nasa loob ng sarili nating utak at yan yung tinatawag na third eye para sa isang magandang dahilan. Kasi yan nga yung binigay sa atin bilang natural na mekanismo natin para makakita tayo sa spiritual at makaranas ng iba-ibang mga karanasan na mga hindi nakikita or nadarama sa normal na material na paraan dito sa mundo ng tao. Kung kaya pag sinabi mo na lahat ay demonyo o satanas yung third eye, ay sinasaraduhan mo yung sarili mo nga para hindi ka makakita sa kung ano ang spiritual na katotohanan para sa sarili mo. Kaya nga mga kapatid, ay ang interpretation ng Bible ay sobrang daming iba-ibang mga bagay ang iniisip ng mga tao para sa parehong berso dahil nga kulang sa spiritual na karanasan na direkta ang mga tao at nagsasalig lang sila sa kung ano yung naririnig nila o nababasa nila sa ibang mga tao. Kung totoo ang ating spiritualidad ay direkta tayo makakakita nga sa mga katotohanan para sa sarili natin at hindi lang tayo basta-basta maloloko. At yung interpretation natin ay pare-pareho dahil nga pare-pareho din ang ating mga karanasan. Yan ang mahirap dahil nga dinidemonyo ng tao ang spiritual na pananaw na direktang pagdanas nga sa kung ano ang katotohanan. Ginawa nga yung third eye at may pineal gland. Pwede nyo i-search ngayon talaga kung ano yung pineal gland at makikita nyo na talagang nilikha yan sa loob ng ating mga utak at gumagawa ng mga hormones yan kapag nakakaranas tayo ng mga panaginip or mga visions, out-of-body experiences. Ang mga pinagdaanan nga na spiritual na karanasan ng mga propeta at ng iba-ibang mga tinitingala natin sa Bible at iba pang mga spiritual na libro ay dumaan nga dito sa pineal gland na ito na merong hormones na napoproduce ang ating pineal gland para nga ay makakita tayo dun sa mga tinatawag na mga mystical o mga mahiwaga, kababalaghan, prophetic dreams, prophetic visions. Kung kaya kapag sinasabi mo nga na demonyo talaga or satanas ang third eye, ay binabaliwala mo na at sinasabi mong evil ang lahat ng mga nasa loob ng Bible at iba pang mga spiritual na libro. Bigyan natin ng example ang mga tao tungkol dun sa sinasabi ko. Matthew chapter 6 verse 22. Ang pinag-uusapan dito ay kung puno ng liwanag ang mata ay puno din ng liwanag ang ating katawan. So ano yung mata na yun? So yun nga yung third eye, sasabihin ng mga tao, hindi naman yun yung interpretation. Pero ano nga ba yung interpretation? Di ba yung parables na sinasabi ni Jesucristo ay lahat yan mga pahiwatig sa kung ano yung gusto niyang iparating sa spiritual. Hindi naman literal lang yan. Ang pinag-uusapan niya dito, yung third eye. Ang third eye kasi yung mas technical na description sa kung ano nga ba yung spiritual na mata dahil nga mukha siyang mata at bukod pa siya doon sa dalawang mata na meron tayo para sa material na paningin. Ang paraan nga ni Satanas o mga demonyo nga para nga masira or maghiwalay, mag-away ang mga tao ay pinag-aaway nga sa iba-ibang interpretation sa Bible dahil nga ay kulang sa spiritual na karanasan ang mga tao. Dahil nga bulag sila, sarado yung mga third eye nila, wala silang direktang spiritual na karanasan, kaya nag-aaway sila sa kung ano yung ibig sabihin ng mga salita. Pero wala naman silang masyadong direktang spiritual na karanasan doon sa mga pinag-uusapan nilang mga salita na yan. Kaya nga sasabihin, ako yung mas tama sa interpretation, ako yung mas tama sa interpretation. Pero alam nyo, kung direktang makaranas ang mga tao sa spiritual, ay wala nang away sa ganyan at magiging basic common sense lang yan. Katulad ng kapag nakainom ka na ng tubig, ako nakainom na din ng tubig, tapos alam natin yung lasa ng tubig. O di kaya doon sa sinasabi ko palagi kapag nakalasa ka na ng cake na matamis at ako nakalasa din ng cake na matamis, pareho na nating alam kung ano yung lasa ng cake na yon. Pero ang karamihan nga kasi sa mga tao sa ngayong panahon,
nagbabasa lang sila ng libro tungkol sa lasa ng cake pero sila mismo ay hindi pa nakakain o nakalasa ng cake na yon. Sa madaling salita, yung mga propeta na nagsulat nga sa Bible at iba pang mga sagradong libro, kung ano man ang pinaniniwalaan mo, kahit Muslim ka or Buddhist or whatever, lahat yan ay mga spiritual na karanasan ng mga tao na namatay na. Bakit tayo aasa sa mga karanasan ng ibang mga tao na wala na nga dito sa mundo kung pwedeng tayo naman ang direktang makaranas doon sa mga spiritual na bagay na yan na sinasabi ko? Kaya nga ako nagtuturo ng free third eye meditation para sa lahat, para nga matutunan ng mga tao kung ano ang spiritual na katotohanan. Tapos ang masasabi ko, may mga bagay din na wala sa mga libro na kailangan direktang ikaw ang makakaranas para sa sarili mo. Katulad lang din nung pagpapalabas ng mga perlas ng kapangyarihan na tinuturo ko nga bilang bahagi ng free third eye meditation na tinuturo ko. Si Jesucristo ay kaya niyang magpalabas ng mga bagay mula sa wala. At sa isang palagay or at least part nung ginagawa niya ay nagagawa ko doon sa pagpapalabas nga ng mga perlas ng kapangyarihan. Si Jesucristo, di ba, nakakapalabas siya ng mga pera o di kaya ng mga pagkain mula sa wala, at makikita natin sa Bible ang ginagawa niyang yan. So yung materialization nga or pagpapalabas ng mga gamit mula sa wala ay kaya ko din gawin, at ginagawa ko nga ito sa sarili kong paraan sa pagpapalabas ng mga perlas ng kapangyarihan na tinuturo ko nga din sa mga sakop ko kung paano gawin. So yan ay isang halimbawa nga ng milagro na dulot nga sa paniniwala ko at sa pagsunod ko sa landas ng kabanalan ayon sa ginagawa at sinasabi ng Panginoong Hesukristo, at meron pa siyang mga sugo sa akin na mas angkop para sa modernong panahon na hindi naman niya sinabi doon sa mga apostol sa unang panahon. Meron tayong direktang koneksyon, mga kapatid, at pwedeng tayo mismo ang gumawa ng bagong mensahe na ipapakalat sa mga tao sa ngayong panahon, at hindi lang tayo babase sa mga libro sa nakaraan na hindi naman tayo mismo ang direktang dumanas doon sa mga panahon na yon. Lahat, mga kapatid, ng propeta sa una pang panahon ay gumamit sa kanilang mga third eye at nakakita sila direkta sa Diyos, sa mga anghel, sa mga santos, sa mga kaluluwa, sa mga engkanto, sa lahat ng mga iba-ibang spiritual na katotohanan. Kasama na din dito, halimbawa, yung sikat na libro sa Revelations na nakakakita sa mga visions na paparating sa future, at ilan sa mga nangyayari nga doon sa Revelations na sinulat na yon ay nangyayari na sa ngayong panahon. Pero ang mahirap nga sa mga tao ay dahil nga wala silang masyadong direktang spiritual na karanasan, ay hindi nga nila masyadong maintindihan. Katulad lang din sa pwede natin gamitin sa mabuti o masamang paraan ang ating mga pisikal na mata, ay pwede rin natin gamitin sa mabuti or sa masama ang ating spiritual na mata. Pwedeng gamitin ito ng mangkukulang para makita niya kung saan yung target niya. Or pwede rin ito gamitin ng isang manggagamot para nga malaman niya kung ano ang sakit ng isang tao. Pwede rin malaman kung ano ang hinaharap para sa isang tao para makaingat siya. Or pwede rin malaman kung saan pupunta yung isang tao para saktan siya or patayin siya. So depende sa kung paano natin gagamitin yung ating mga spiritual na mata or third eye. Kaya nga sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 22 to 23 ay kapag puno ka ng liwanag sa mata mo, ay puno ng liwanag ang katawan mo. Kung puno ka ng kadiliman sa mata mo, ay puno ng kadiliman ang katawan mo, at dakila ang kadilimang yan. Hindi galing kay Satanas ang ating spiritual. Katulad lang din na tayo ay nilikha ng Diyos. Yung katawan natin ay galing sa Diyos, pero ito ay pwedeng gamitin nga sa makasalanang paraan. Ganun lang din ang ating mga spiritual na mata or third eye. Binigay sa atin ng Diyos yan at pwedeng gamitin sa mabuti o sa masamang paraan. Pero yung mismong mekanismo ng ating third eye or spiritual na mata ay mabuti at biyaya yan mula sa Diyos. Hindi galing kay Satanas to, kundi galing sa Diyos ang ating third eye, mga kapatid. Kung kaya, kapatid, para nga matutunan mo kung paano gamitin ang third eye mo sa mabuting paraan at buksan ito sa ligtas at wasto na way, sana makasali ka doon sa free third eye meditation na binibigay ko every other Saturday ng 10 a.m. sa mga social media channels ko. At para talagang detalyado yung kaalaman mo tungkol nga sa free third eye meditation, ay click mo sana ang link sa post description para mapanood ang free third eye meditation video course kung saan ko nga binabahagi ang mga detalye sa kung paano gawin ang lahat ng itong third eye meditation sa tamang paraan. Huwag ka na mag-atubili, kapatid, kasi free ang third eye meditation na video course at ang mga session na binibigay ko every other Saturday, alternate nga sa mindfulness meditation. Buksan natin ang ating mga third eye para ang papasukin natin ang kaliwanagan ng katotohanan mula sa Diyos Amang makapangyarihan at hindi mula sa prinsipe
ng kadiliman. Hindi tayo gagamit ng ating third eye para kay Satanas o sa mga demonyo. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.